Hello guys, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, andito tayo para mag-vlog po ulit At gaano ba katotoo na talagang bitak-bitak yung bahay ni V na ipinagawa ng Kalingap po. At gaano rin katotoo na lumikas ang pamilya doon kana iking guys. Pero bago tayo magsimula, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. Ito guys, meron tayong ipapakita na video clip. Guys, ito ay yung dun sa vlog ni Red Saint na ating napanood kanina lang at kayo na lang ang magsabi o kung anong opinion nyo dito, dahil maraming nagko-comment na sinisisi ang Kalingap dahil substandard raw ang ginamit na diyan sa bahay sa pagpapagawa ng bahay nitong si V guys. Ang ganang sa akin guys ay dala yan ng kalikasan guys, lindol yan. At kahit kahit pag-ano katibay na building ay pwedeng magiba gawa ng lindol guys. Hindi natin hindi yan kasalanan ng Kalingap guys. Yan ay kasalanan ng lindol. Yan ay kalikasan ang may gawa guys. Kaya walang sino man ang dapat sisihin diyan, diba? So andyan na yan guys. At ito guys may kundi akong ipapanood sa inyo. Ito po, panoorin po natin. Bakit? Ayan guys yan ay asawa ni Red Saint guys, galing doon sa kabilaan. Walang aircon dyan. Electric pa naman. Yan yung mga kapatid guys talagang lumikas po yung mga kapatid ni V diyan sa bahay ni Doc Love Lipat bahay. Sabi ng hirap kasi. Akyat na kayo dito? Guys, dito may nagpatunay na talaga daw may biak yung taas at saka yung dingding guys ay may biak daw po. Ito po galing din doon siya kana V. Ito po. Sila dito sa sala. Sa kwarto. Ito sila Ito, Corson. May sinagakit yung sila? Ito Nasayin na lang yung kundi sila kasasahan. Tatlo lang naman ata. Tatlo lang sila. Guys, ayun hindi lahat ay lumikas guys. Tatlo lang, yung tatlong lalaki lang yung diyan matutulog kana Red Saint. Biyak-biyak daw ito yung bahay. Hindi lang mga biyak-biyak. Yung taas, bumuka. Tapos yung mga dingding, paano yung mga gamit nila? Sinabi? Hindi naman, buntay na lang bumagsak. Grabe grabe guys itong mga ganito grabe naman. Ganon kalala yung nangyari sa bahay ni V guys dapat siguro ito ay bisitahin ni Kalingap Rob o yung Kalingap Tahanan para siguraduhin talaga kung ano ba yung biak-biak na yan na sinabi gawa ng lindol guys. Kasi na naman guys na hindi natin lubos maisip na dahil do sa lindol ay gumano na kakaagad
yung bahay, samantalang yung ibang nakapaligid eh wala man lang na ano, di ba? Antayin bumagsak, ibaguhin. Grabe talaga te. Buga kami nga. Pumunta dito sa dingding. Yung dingding na pinag-ganon na namin. Diya, nakaganon kami dun eh, kasupa. Sino So, andun nga sila ano nung nangyari yung lindol. Ano guys, andun nga sila. Pianso eh? Si Bianca dun sa tindahan. Sila mama niya rin. Hindi yung bugo. Ayun guys, malinaw ano na sa tindahan daw matutulog itong si V at yung mga magulang ano. Talaga ba na ganun kalala yung nangyari sa bahay? Ano? May electric pan te. Electric pan. Sino yan? Okay na yan. Ito nga dun. Grabe guys. Lipat sila dito. Grabe yung ano. Grabe yung... Ayun guys, ano, talagang lumikas ang mga kapatid ni V, ano, pero si V at yung mga magulang ay andun lang. No, hindi sila lumikas, andun sila sa tindahan daw natulog, ano guys. So, totoo na talagang nagbiak-biak ano, yung kanilang bahay. So, ito ang tanong ko, ano guys, dapat ba sa Kalingap isisi ang nangyaring yan sa kanila, ano, sa bahay nila? No, dapat ba sa Kalingap talaga isisi yan? Kasi ang daming nagko-comment na talagang sinisisi nila ang Kalingap, ano guys. So sa akin naman guys, ano, walang dapat sisihin diyan, ano, dahil kalikasan niya ang dumali na yan sa kanilang bahay, ano guys. At saka kung totoo nga mahuna yan o ano, eh bumigay na yan, ano, sa pagkakalindol na yon. Hindi lang yung biak-biak na yan ang nangyari, ano, dapat bumigay na yan kung talagang hindi matibay yung bahay, ano guys. So lindol yan, ano, walang pwedeng dapat sisihin kung sino ang may kagagawan yan, ano, kung sinong may kasalanan, ano guys. At napatunayan natin na ayun, ano, sa tindahan lang natulog itong si V at yung tatay at nanay niya, ano. At samantalang itong tatlong kapatid niyang lalaki ay dito, ano, lumipat sila dyan kana Red Sing, ano guys. Pero hindi dapat talaga sisihin dito ang Kalingap. At ang saganang sa akin guys, ano, walang dapat sisihin dito sa nangyaring ito, ano. Hindi dapat ito isisi sa Kalingap dahil ito ay gawa ng kalikasan, ano guys. Walang nakakaalam kung kailan ito dadating, itong kalikasang to, itong paglindol, ano guys. Kahit gaano katibay na building, kapag tinamaan ng lindol ay talagang mawawasak yan, magigiba, ano guys. At doon sa sinasabi ng iba na substandard raw ang ginamit ng Kalingap doon sa bahay ni V, kaya nagkabitak-bitak ng ganon, ano guys. Pero sa totoo lang guys, ano, kung totoong mahuna yan, ano, kung totoong yan ay tinipid, ay dapat bumagsak na yan guys sa pagkakatama ng lindol na yan, di ba? Ay hindi, nagbitak-bitak pa siya, ano. At hindi nga natin alam kung gaano kalalaki ang bitak na yan, di ba? Baka yun ay normal lang na bitak dahil kagagawan nga ng lindol, ano guys. Kasi medyo mataas yung bahay nila. Syempre mauuga yan kapag naglindol, ano. At iba talaga kapag lindol yung tumama, di ba? At saka grabe guys, ano, grabe yung ibang mga viewers, ano, na talagang bakit sa Kalingap nila sinisisi, ano, yung mga bitak-bitak na yan, kung bakit nagbitak yung mga ang bahay ni V, ano. So grabe guys, ano, yan gawa ng lindol, ano, hindi gawa ng Kalingap yan, di ba? At saka kalikasan na ang gumawa ng ganyan, ano, kaya wala dapat sisihin, di ba?
walang sino man ang dapat sisihin sa nangyari. Guys. At siguro guys, hanggang dito na lamang po ang ating pag-reaction. Sana wag naman isisi sa kalingap itong mga nangyayaring ito, 'di ba? At saka marami talagang nagsasabi na kalingap daw ang may kasalanan, guys. Meron din namang sinasabi yung iba na kinakarma na raw itong family dahil sa ginawa nila sa kalingap, ganun. At hindi natin alam guys kung anong dahilan ng pagkakalindol na yan, hindi natin alam. Yan ay Diyos lang ang nakakaalam kung bakit pinatama niya yung lindol na yan diyan sa Bicol, diba guys? So hanggang dito na lamang guys ang ating kunting pagre-reaction dito, at hanggang sa muli pong pagbablog. Bye bye, God bless po sa lahat.